Hi guys! Tapos na yung Saturday night main event kung saan dun nangyari yung last match ni John Cena. And ito yung mga nangyari. So, nagkaroon ng 2 hours pre-show. Most of that, tribute kay John Cena. And then 2 hours yung pinaka-main show. And 1 hour yung post-show. Na pumunta naman tayo dun sa main show kasi nag-predict ako ng kung sino yung sa tingin kong mananalo dun sa mga match nila. So, for the first match, Cody Rhodes versus Oba Femi. Ang prediction ko dito si Oba Femi yung mananalo kasi dadating si Drew McIntyre tapos ikokos niya si Cody Rhodes. And ang nangyari is dumating naman si Drew McIntyre kaya lang inattack niya si Cody Rhodes nang nakaharap yung referee. So naging DQ yung match, walang panalo. Tama naman yung prediction ko na mangingialam si Drew McIntyre kaya lang hindi tama yung prediction ko na si Oba Femi yung mananalo kasi wala, DQ. Anyway, when it comes to quality of match, ang ganda. And sa match na to makikita mo na ready na si Oba Femi na i-move up sa main roster. And also, okay din ako sa finish niya. Okay ako na protected si Cody Rhodes with the interference ni Drew McIntyre. And okay ako na at the end of that match, naging parang magkakampi si Cody and si Oba against kay Drew McIntyre. So, thumbs up sa akin yung match na to, pero mali yung prediction ko. Second match naman is Bayley versus Sol Ruca. Ang prediction ko dito is si Bayley yung mananalo. Tapos magto-turn heel si Zarya. Yung nangyari na is, nung nag-entrance na sila, na-shock ako kasi pati si Lyra nandun. Tapos si Zarya din, nasa side ni Sol Ruca. So parang, umpisa ng match, feeling ko, oo nga, baka mag-turn heel si Zarya kay Sol. Pero hindi yan yung nangyari. Ang nangyari is, binigyan nila tayo ng napakagandang match and natalo ni Sol Ruca si Bayley ng malinis. Quality ng match, maganda. Puro high flyer yung style ng match. Fast-paced. And okay din ako sa finish kasi parang binigay ata nila yung whole PLE, whole Saturday night main event for John Cena. Kaya less distraction, which is gusto ko. So, mali na naman ako sa prediction ko sa match na to. Third match naman is a tag match between the tag champs AJ Styles and Dragon Lee versus Leon Slater and Javon Evans. Ang ganda ng match na to, fast-paced din siya, puro high flyer moves din. And I think dapat mas mahaba pa yung match, kaya lang nung i-hit na ni AJ Styles yung phenomenal forearm niya, parang nadulas siya sa rope. So I think nag-improvise sila para madalain yung tapusin na agad yung match para ma-check si AJ Styles. Sana okay lang siya, ang ganda ng match na to, and sana maglaban sila uli ng mas mahaba kasi parang gusto kong makita maglaban ulit sila. So sa match na to, tama yung prediction ko na mananalo si AJ Styles and si Dragon Lee. Pumunta naman tayo sa main event, John Cena versus Gunther. Actually, nagka-goosebumps ako nung entrance pa lang ni John Cena kasi doon ko na-realize na last entrance niya na pala to. After nito, official retired na siya, hindi na siya lalaban sa ring. So, I think na-feel din yun ng crowd, kaya medyo emotional yung crowd. Tapos, nakita ko andun yung mga kabatch niya. Andun si Trish Stratus, RVD, andun si Kurt Angle, ang daming wrestlers na napapanood ko dati na hindi na or retired na ngayon na nandun, and pinanood nila yung last match ni John Cena. Before, inaamin ko na ayokong si Gunther yung last match ni John, pero ngayon after ko mapanood, it makes sense na siya talaga yung last opponent ni John kasi kung si LA Knight yun, pareho silang i-cheer ng crowd. At least ngayon, merong someone na pwedeng ma-hate ng crowd, which is si Gunther. And storyline-wise, it makes sense din na si Gunther kasi nga, siya yung nag-retire kay Goldberg eh. So, pwede niyang, since mahaba pa yung tatahaking career ni Gunther, pwede niyang idagdag yun sa pinaka-accolade niya and sa pang-yabang niya ba sa mga opponents niya. When it comes to the quality of match na to, wala akong expectation. Nag-enjoy lang talaga ako. Ang haba ng match, ang ganda din. And may mga spot na yung ginagawa talaga ni John Cena before pa sa mga nakaraan niyang laban. And sobrang nakakatuwa yung match na to.
unexpected yung ending. Ang gusto ko sanang manalo is si John Cena, pero hindi yun yung nanalo. Natalo ni Gunther si John Cena with a sleeper. So parang nashock ako na yun yung finish na. Tapos parang sabi ko pa nga, yan na yun, yan na yun. Pero nung nakita ko kasi na nag-tap out si John Cena sa ganito ni Gunther, nakasmile siya. So inulit ko uli. Pagtingin ko, nakasmile nga siya. So parang feeling ko, okay sa kanya the way how yung ending ng match ng last niyang laban sa ring na yon. And I think gusto rin ni John Cena mag-give way sa younger talents or sa mga new talents, kaya okay lang din sa kanya na nag-top out siya against kay Gunther. Kasi kahit yung structure nitong Saturday Night Main Event, ang akala ko ilo-load up nila yon ng mga top stars talaga. Kasi nga final match ni John Cena, pero hindi yun yung ginawa nila. Ang ginawa ni John Cena is from main roster versus younger talents or new talents sa NXT. So doon pa lang makikita mo na kaagad na gusto ni John Cena na i-showcase naman, bigyan ng way yung mga bago. And kahit yung match, the way siya nag-tap out kay Gunther, nakasmile siya. So parang respect talaga sa kanya. After ng match niya, lumabas yung mga ibang wrestlers sa ring, and yung sila Triple H, lahat talaga. And then nagkaroon ng parang short lang na program, hindi siya nagsalita, parang may pinalabas lang yung mga memories with John Cena. And then iniwan niya pala yung shoes niya, and then yung iconic niyang mga armband, iniwan niya yon, and then umalis na siya sa ring. Isa siya sa mga favorite wrestler ko growing up, and nakita ko din yung mga laban niya kahit dumating yung mga times na parang nag-turn against him yung mga crowd, kasi parang sinasabi nila if John Cena won, we riot. Tapos parang binubu nila si John Cena. That time hindi ko yun maintindihan, and parang ayoko kasi nga gustong-gusto ko si John Cena before. So, thank you kay John Cena kasi for me, isa siya sa mga haligi sa wrestling, and kung meron akong 4 Mount Rushmore ng wrestler, isa siya doon. So, yun na yung final match ni John Cena. Kung gusto nyong panoorin, I think available pa siya sa WWE na YT channel nila. I-check nyo na lang. Overall, nagustuhan ko yung buong PLE. Medyo emotional lang kasi nga ito na yung last match ni John Cena. Pero I think makikita pa rin naman natin siya. Hindi nga lang siya lalaban na ulit sa ring. So, I'm happy rin na nag-exit siya sa wrestling the way how he wanted it to be. And that's to give way sa younger talent. So, loyalty, respect talaga kay John Cena.